pag maluwag sa ating kalooban ang tanggap natin sa instruction sa atin at tayo lang sumunod, ang Diyos na rin ang gagawa ng paraan para magawa natin yung ating gagawin. Sabi sa Biblia, according to Galatians, a man reaps what he sows. Aanihin ng bawat tao kung anuman ang kanyang itinanim. Ang taong may paniniwala sa Diyos, walang pag-aalinlangan na anuman ang kailangan niya, kayang-kayang ibigay sa kanya ng Diyos. Praise God. Blessed be the name of the Lord, and blessed be the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Glory to God, glory to Christ Jesus. Hallelujah, hallelujah. Just could not understand.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos at dakilang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Muli sa gabing ito at sa dakong ito, patuloy ka naming pinupuri at sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Linuluwalhati at pinasasalamatan ka namin sa inyong kabutihan at katapatan. At humihingi kami ng kapatawaran para sa aming mga kasalanan. Abutin niyo po kami ng inyong mahabagin at mapagpalang kamay upang lahat ng mga may karamdaman at may sakit, inyo pong ganap na pagalingin. Ang lahat ng pinaghihina at narulumbay, inyo pong palakasin at patatagin. Ang lahat ng aming mga problema, inyo pong tugunin. At ang lahat ng aming mga pangangailangan, inyo pong punuin. Pagpalain niyo po kaming lahat na nandito ngayon sa inyong banal na harapan. Pagpalain niyo rin po ang lahat ng makikinig at makakarinig ng inyong mabuting balita. Pagpalain niyo po ang aming pakikinig sa inyong mabuting balita. Tigit sa lahat, pagpalain niyo po ang inyong mabuting balita upang ito ang maging daluyan ng inyong tanda, himala, kababalaghan, pagpapala at kapangyarihan. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Purihin natin ng malakas na malakas ang ating Panginoon. Brothers and sisters, tonight's healing message is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ, according to Mark chapter 9, verses 14 to 29. When they came to the other disciples, they saw a large crowd around them and the teachers of the law arguing with them. As soon as all the people saw Jesus, they were overwhelmed with wonder and ran to greet him. "What are you arguing with them about?" he asked. A man in the crowd answered, "Teacher, I brought you my son, who is possessed by a spirit that has robbed him of speech. Whenever it seizes him, it throws him to the ground. He foams at the mouth, gnashes his teeth, and becomes rigid. I asked your disciples to drive out the spirit, but they could not. O unbelieving generation," Jesus replied, "how long shall I stay with you? How long shall I put up with you? Bring the boy to me." So they brought him. When the spirit saw Jesus, it immediately threw the boy into a convulsion. He fell to the ground and rolled around, foaming at the mouth. Jesus asked the boy's father, "How long has he been like this?" "From childhood," he answered. "It has often thrown him into fire or water to kill him. But if you can do anything, take pity on us and help us." "If you can," said Jesus. "Everything is possible for him who believes." Immediately the boy's father exclaimed, "I do believe. Help me overcome my unbelief." When Jesus saw that the crowd was running to the scene, he rebuked the evil spirit. "You deaf and mute spirit," he said, "I command you, come out of him and never enter him again." The spirit shrieked, convulsed him violently, and came out. The boy looked so much like a corpse that many said, "He's dead." But Jesus took him by the hand and lifted him to his feet. And he stood up. After Jesus had gone indoors, his disciples asked him privately, "Why couldn't we drive it out?" He replied, "This kind can come out only by prayer." Pagbabalik nila ay nakita nila ang napakaraming taong nakapaligid sa mga alagad na naiwan at ang mga eskriba na nakikipagtalo sa mga ito. Nagulat ang mga tao nang makita nila si Jesus. Sila'y patakbong lumapit sa kanya at binati siya. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Ano ba ang pinagtatalunan ninyo at ng mga taong iyon?" Sumagot ang isa mula sa karamihan, "Guro, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki, sapagkat siya'y inaalihan ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. Tuwing aalihan siya nito,
siya'y inilulugmok, bumubula ang kanyang bibig, at nagngangalit ang kanyang ngipin, at siya'y naninigas. Hiniling ko po sa inyong mga alagad na palayasin ang Espiritu, ngunit hindi nila napalayas ito. Sinabi ni Jesus sa kanila, lahing walang pananampalataya, hanggang kailan ako dapat na manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata. At dinala nga nila ito sa kanya. Nang si Jesus ay makita ng Espiritu, biglang pinapangisay nito ang bata. Ano pat napalugmok ito sa lupa at gumulong-gulong na bumubula ang bibig. Kailan pa siya inalihan ng masamang espiritu? Tanong ni Jesus sa Ama. Mula pa po sa kanyang pagkabata, tugon niya. Madalas siyang ihagis dito sa apoy at sa tubig upang patayin. Kaya kung may magagawa kayo, mahabag po kayo sa amin at tulungan ninyo kami. Kung may magagawa, ulit ni Jesus. Mapangyayari ang lahat sa may pananalig. Kaagad sumagot ng malakas ang ama ng bata, nananalig po ako. Tulungan ninyo ako bagamat ako'y nagkulang. Nang makita ni Jesus na dumaragsa ang mga tao, pinagsabihan niya ang masamang espiritu, ikaw, espiritong nagpapapipi at nagpapabingi, iniuutos ko sa iyo, lumabas ka sa bata at huwag ka nang papasok sa kanya. Nagsisigaw ang masamang espiritu, pinapangisay ang bata at saka lumabas. Naging mistulang bangkay ang bata, kaya't ang sabi ng marami, patay na. Subalit siya'y hinawakan ni Jesus sa kamay at ibinangon. At tumindig ang bata. Nang pumasok na si Jesus sa bahay, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, bakit po hindi namin napalayas ang Espiritu? Sumagot si Jesus, ang ganitong uri ng Espiritu ay hindi mapalalayas, kundi sa pamamagitan ng panalangin. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. All hail King Jesus. Praise
Purihin natin ang malakas na malakas ang ating Panginoon. Mga kapatid, isang maganda at mapagpalang gabi sa inyong lahat. Tonight, brothers and sisters, I have good news for you. In Mark chapter 9, verse 21 to 23, Jesus asked the boy's father, "How long has he been like this?" From childhood, he answered, "It has often thrown him into the fire or water to kill him. But if you can do anything, take pity on us and help us." "If you can," said Jesus, "everything is possible for him who believes." Immediately the boy's father exclaimed, "I do believe. Help me overcome my unbelief." Kailan pa siya inalihan ng masamang espiritu, tanong ni Jesus sa ama. Mula pa po sa kanyang pagkabata, tugon niya. Madalas siyang ihagis nito sa apoy at sa tubig upang patayin. Kaya kung may magagawa kayo, mahabag po kayo sa amin at tulungan ninyo kami. Kung may magagawa, ulit ni Jesus. Mapangyayari ang lahat sa may pananalig. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon. Meron sana akong sinisave na kwento para sa inyo, kaya lang may pinunta na akong gawain kagabi. Nagamit ko na yung gagamitin ko ngayong gabi. Kaya, buong araw ako naghanap sa mataas na bundok at pinakamalalim na dagat, naghanap ako na may kwento sa inyo. Gusto niyo true story na nangyari sa buhay ko? Noong araw, ano ba kayo, 2017, 7 years ago, ano po ako? Ito, nga pala, nagmamadali ako. 2016. 2016. 2017 na, August na eh. Pag September na, sinasabi ng lahat ng tao, December na. Pag December na, 2017 na. Pagdating ng Enero, lahat ng mga tao sasabihin nila, malapit na yung anniversary. Hindi. Sige, 2016. Sorry, tao lang. Okay. 2016. 6 years ago, mas payat ako. Yan. Mas payat ako. Mas sexy ako. I was 6 years younger. Alam niyo kung ano sports ko? Ballroom dancing. Kaya si Sister Belen, mahilig sa ballroom dancing ngayon. Napahilig lang yan dahil sa akin, naunahan ko siya sa ballroom dancing eh. Pero noon, talagang, ano yung tawag doon? Motivated. Dedicated ako. Araw-araw ako nagbo-ballroom dancing. Mahirap pa yung mga sinasayaw ko, ha? Yung mga cha-cha, yung mga, ano pa ba yun? Yung gaganong-ganong ka lang, may tawag doon. Swing, cha-cha, rumba. Ayoko niyan. Sisiw yan. Walang ka-challenge yan. Kaya ang sinasayaw ko, Argentine tango. At saka waltz. Pang-competition yan. Napapanood nyo ba yun pag nagko-competition? Naka-Amerikana ka pa, naka-bowtie, tapos may numero ka sa likod. Yan. Muntik na akong sumali sa ganun. Hindi ko lang tinuloy-tuloy yung career ko sa ballroom dancing eh. Nagpa-practice ako halos gabi-gabi. Isang gabi. Alam niyo yung Argentine tango, yan ang favorite ni Sister Belen ngayon. Ano yan?
intimate ng sayaw na yan. Nagbabanggaan ang katawan ninyo. Magkayakap kayo sa taas. Ayan, magkayakap. Tapos para kayo nagjujudo. Nagtatama ng inyong hita. Para mong rene-wrestling ang iyong partner. Nagpa-practice ako. Maraming tao nung gabing yun. Biglang naihi ako. Di sinabi ko sa partner ko, sandali nga nga, magsi-CR lang ako. Nag-CR naman ako. Nung paglabas ko, akala mo, parang naging si Superman ako. Nung paglabas ko ng banyo, lahat ng tao nakatingin na sa akin. Nakatingin naman ako sa kanila. Tapos pumunta ako sa partner ko. Yung partner ko, nakanganga. Nakatingin din sa akin. Tapos sumayaw uli kami. Argentine tango. Lahat ng tao nakanganga. Lahat ng mga ibang dancer nagsiupo. Tapos pinanood kami. Tuloy-tuloy kami. 2 kanta. Mahaba yun. Tapos biglang, pagkatapos ng pangalawang kanta, nagpalit na, hindi na Argentine tango. Boogie naman. Hindi ko sinasayaw yan. Biglang sinabi ko sa partner ko, nakita mo yun? Tiningnan tayo ng mga tao. Gumagaling na tayo. Alam niyo kung ano sinabi sa akin ng partner ko? Sir, bukas po zipper niyo. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon. At tawagin na po natin ang ating punong lingkod, si Brother. Kumusta na kayo? Thank God! I'm blessed! Happy and prosperous talaga! Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapang kalooban, maginhawa, at matagumpay! Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God. Thank God, ako'y marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Kamusta ka na? Thank God, I am blessed, I am blessed. happy and prosperous talaga. Amen. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako'y marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Bata, matanda. Bata man matanda, lahi may magkaiba. Pag narinig ko ng iyong salita, sasabihin kong ibang-ibang isa-iba. Happy and prosperous talaga. Kamusta ka na? Thank God, I am blessed. We are blessed. Happy and prosperous talaga. Amen. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God. Thank God, ako'y marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas Pagkay na. El Shaddai. Pagkay El Shaddai, sa kanya nagbigay. Ano mangyayari? Hindi mapapaw ang buhay. Pag si El Shaddai, sinunod mong tunay. Happy and prosperous talaga. Kamusta ka na? Thank God, I am blessed. I am blessed. Happy and prosperous talaga. Amen. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God. Thank God, ako'y marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Pagkay El Shaddai. Pagkay El Shaddai, sa kanya'y nagbigay. Ano mangyayari? Hindi mo mapapaw ang buhay. Pag si El Shaddai, sinunod mong tunay. Happy and prosperous talaga. Kamusta ka na? Thank God, I am blessed. I am blessed. Happy and prosperous talaga. Amen. Thank God, ako'y mayaman at matalino
matalino pa. Thank God. Thank God, ako ay marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Kamusta ka na? Thank God, I am blessed, happy and prosperous Na lahat talaga. ng mayaman sumigaw! God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God. Thank God, ako ay marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Happy and prosperous. Happy and prosperous talaga. Happy and prosperous talaga. Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa, kalooban, maginhawa, at matagumpay! Purihin, purihin ang Panginoon. Tasang kamay, tasang kamay. Sabi ng Panginoon Hesus sa kanila, lahing walang panampalataya, hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo, hanggang kailan ko kayo pagtitiisan. Narinig niyo yun? Alam niyo ba na hanggang ngayon pinagtitiisan tayo ng Panginoon? Bakit? Bakit tayo pinagtitiisan ng Panginoon? Sapagkat ayaw niyang may mapahamak sa atin. Amen ba? Sabi sa Biblia, darating ang araw, sasabihin sa atin ng Panginoon, sino ka ba? Ano sasagot nyo? Sino ang ngayon sa makabagong panahon? Mapalad ako, hindi ako malilimutan ng Panginoon. Yayaman ako sa tamang panahon. Sino ka? Ako, sino ang ngayon sa makabagong panahon? Mapalad ako, hindi ako nalilimutan ng Panginoon. Yayaman ako sa tamang panahon. Susunod ako. Susunod ako sa utos ng aking Panginoong Diyos. Ako'y mabuting katiwala sa mga bigayang pagpapala. Susunod ako sa utos ng aking Panginoong Diyos. Ako'y mabuting katiwala sa mga bigay niyang pagpapala. Sino ka? Ako, sino ang ngayon sa makabagong panahon? Mapalad ako, hindi ako nalilimutan ng Panginoon. Yayaman ako, Harapin mo ang iyong katabi. sa tamang panahon. Sino ka? Ako, sino ang ngayon sa makabagong panahon? Mapalad ako, hindi ako nalilimutan ng Panginoon. Yayaman ako sa tamang panahon. Susunod ako sa utos ng aking Panginoong Diyos. Ako'y mabuting katiwala sa mga bigay niyang pagpapala. Susunod ako sa utos ng aking Panginoong Diyos. Ako'y mabuting katiwala sa mga bigay ng pagpapala. Ako, sino ang ngayon sa makabagong panahon? Mapalad ako, hindi ako nalilimutan ng Panginoon. Yayaman ako sa tamang panahon.
Nagkabagong panahon, mapalad ako, hindi ako malilimutan ng Panginoon. Yayaman ako sa tamang panahon. Susunod ako. Susunod ako sa utos ng aking Panginoong Diyos. Ako'y mabuting katiwala. Taas ang mga kamay na susunod. Susunod ako sa utos ng aking Panginoong Diyos. Ako'y mabuting katiwala. Harapin mo yung katabi. Tanongin mo siya. Sino ka? Ako, si Noah ngayon. Ano ngayon? Nagkabagong panahon. Ano ngayon? Mapalad ako, hindi ako nalilimutan ng Panginoon. Yayaman ako sa tamang panahon. Sino ka? Ako, si Noah ngayon. Ano ngayon? Nagkabagong panahon. Mapalad ako, hindi ako nalilimutan ng Panginoon. Yayaman ako sa tamang panahon. We're to sing, going to your presence from unity. Purihin ang Panginoon. O, taas ang kamay. Yoyoko ng 3. Anong sasabihin? Ako'y si Noah ngayon. Ulitin nyo nga. Isa, dalawa, 3. Purihin ang Panginoon. Okay. Lahat palang kwento sa Ebanghelyo, maaari nating ikabit kay Noah. Tingnan mo ito. Sa Matthew 7:21, sinasabi doon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng makababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailanmay hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapagawa ng masama. Narinig niyo yun? So, darating ang panahon, sasabihin sa atin ng paglapit natin, sino ka? Anong isasagot mo? Tapos sasabihin sa ng Panginoon, hindi kita kilala. Hindi kita kilala. Lumayo ka sa akin. In other words, hindi ka pwedeng pumasok sa daong. Hallelujah. So, paano tayo ngayon? Paano tayo matutulad kay Noah? Nga pala. Gusto nyong totoong matulad kay Noah? Sino gustong matulad kay Noah? Sa Sabado, ituturo ko sa inyo. Paano matutulad kay Noah? Madali kasing sabihin. Alam nyo, maraming Kristiyano ang magugulat pagdating ng huling araw, pagdating ng Panginoon, sapagkat akala natin kilala tayo. Sapagkat tayo ay umawit sa Kanya, tayo ay tumugtog sa Kanya, tayo ay pumalakpak sa Kanya, tayo ay sumigaw sa Kanya. Diba? Pero sasabihin niya, hindi ko kayo kilala. Hindi ko kayo kilala. Mga mapagawa ng masama. Sino daw ang makakapasok lang sa kaharian ng langit? Yaong sumunod sa kalooban ng Ama.
Iyan po si Noah. Iyan po si Noah. So ngayon, sa tagpong ito sa ating ebanghilyong tinunghayan kanina, may dinalang isang mama na himatayin, epileptic, sa mga alagad ng Panginoon na inutusan ng Panginoon ng mga nakaraang araw na mangaral at magpalayas ng mga demonyo. At talaga naman, bumalik silang tuwang-tuwa. Suko talaga sa kanila ang mga demonyo. Kaya lang, sa pagkataong ito, wala silang nagawa. Maski nila anong gawin sa kanila. Bakit kaya? So, inabutan sila ng Panginoon. Sabi, ano pinagkakaguluhan nyo dyan? Tatalo-talo kayo. Sabi nung tatay ng binata, itong aking anak, anya, himatayin, inalihan ng pinahirapan demonyo, din ako sa inyo mga alagad para palayain, pero wala po silang magawa. Hindi nila mapalayas. Sometimes ganyan po tayo, no? Masaya tayo kapag mayroon tayong pinipre-over, gumagaling, lumalaya sa demonyo. Pero may panahon naman na para bang iniwan na tayo ng Diyos. Wala nang nangyayari sa atin. Naranasan niyo ba yon? So ngayon, tinawag ng Panginoon. Sabi niya, lahing walang pananampalataya hanggang kailan kayo pagtitiisan. Dalhin niyo dito ang bata. Pagkatapos, tinanong siya ni Jesus, kailan pa ba yan? Sabi ng tatay, mula pa ng pagkabata, pinahirapan na. Kaya kung may magagawa po kayo, tulungan nyo kami. Mahabag kayo sa may amin. Sabi ni Jesus, kung may magagawa, mapangyayari ang lahat sa mayroon pananampalataya. Okay? If you can, sabi ng mama, if you can, help us. Then Jesus said, everything is possible for him who believes. May magagawa ang Diyos. Naniniwala ba kayo? That's why I always say, miracles are forever, but they don't just happen until we make it happen. We have a part to do. God wants us to be saved. Everybody. God wants us to be blessed. God wants us to be healed. God wants us to live a long life. God wants us to be happy and prosperous. So, lahat mabuti ang hangarin ng Diyos sa atin. At saka naman siya ay ready, able, and available to do what He needs to do for us. Ang tanong ay, bakit hindi niya ginagawa sa atin? Bakit? So may lumapit sa akin kanina, magaling pa sa New York. No? They came sapagkat suspect na mayroon siyang cancer sa dibdib. Ngayon, so pinag-uusapan nila na pumarito at may panalangin. Wala akong bisita kanina, sila lang, sinabay ko na sa pagkain. So, kasama ko sila sa pagkain, kwentuhan ng kwentuhan. Pagkatapos, siguro nasarapan sila. Yung isa naman, hindi talagang makakain. Yung may sakit, nakatinginan sa akin. Sabi ko sa kanya, ano ba ang sabi sa iyo ng inyong oncologist tungkol sa cancer? Ang sabi niya, nung isa, wala naman daw yun. Wala daw, negative daw. Pero ang sabi naman ng isa, kailangan daw i-chemo ako.
Oh, negative pala kako, ba't ka magpapakemo? Di ba? So, kako, bakit ka naririto? Kasi anya, dinala ako dito. Sabi ko, kumain ka, wala ka naman sakit eh. Lalo na kako, kung bibili ka nung ticket. Hallelujah. Hallelujah. Sabi niya, ano yun? O, ang tanong ko sa kanila, sino ba kayo? Hindi nila ako masagot tungkol diyan. Kako, hindi kayo nakikinig. Hindi kayo nakikinig. Nandoon na niya kami sa LA nung anniversary. Pero hindi ko naman kako sinabi yan doon. Akala ko ba kako, kahit nasa Amerika kayo, nakikinig kayo sa broadcast dito sa DWXI. Updated dito. Yung isa naman, tuwan-tuwa siya. Sabi niya, alam niyo, Brother Mike, hindi pa talaga ako nag-aati ng El Shaddai. Pero lagi kong nakikinig sa radyo. Nakikinig ko sa radyo. So sabi niya, kako, bakit tuwan-tuwa ka? Sapagkat yung mga taga-El Shaddai niya, hindi pa nakakalapit sa iyo. Ako ngayon, anya, hindi na nakalapit. Nakapag-selfie pa, eto ngayon kaharap mo, kumakain pa. Amen? O ang sabi ko sa kanya, may ticket ka na ba? So, sabi niya, mayroon ba dito? So, pinatinan ko sa kanya yung ticket. By the way nga pala, doon sa ticket, kung kayo bibili, mayroon po yan number sa baba. Kailangan po yan pigtasin. Kukunin yung kalahati ng inyong kinunan para ibigay sa akin yung kalahating yun. Pinamamarkahan ko po yan sa likod ng letter S. Bakit? Pwede pong pikiin yung mga ticket na yan. Diba? Ay, alam mo naman tayo, mas matalino sa kanila, no? Sa mampipike. So, dadalhin nyo yun na hindi pigtas doon yung naiwan. Yung kalahati noon. Nasa ibaba lang yun eh. Sapagkat, yung kalahating yun, yung pong ilalagay ko doon sa tambyulo. Yun ang aking bubunutin sa August 21. Malay nyo, yung ticket nyo ang nabunot ko. Dito sa loob, ang unang premyo ay ano? Okay. Ngayon, ganito po yun. Kasi hindi natin pinagsasabay itong loob at sa labas. Normally, sapagkat kailangan po ang air condition nito pinaandar pag may tao. Ito po ay gumagana sa generator. Nandun ang generator sa likod ng stage. So, maingay yung generator. Kung doon ako magsasalita, hindi nyo maririnig. Maririnig nyo yung ingay ng generator. Kaya dito po ako mag-healing message sa loob ng House of Prayer. Pagkatapos ng premiere showing ng alas 8, bibreak lang tayo para kumain, magdala kayo ng inyong hapunan. At haba naman yung nasa labas ay pumapasok na sila. Kung mayroon pa silang papasukan. Amen ba? Hallelujah. Dalawang gate po ang papasukan. Doon sa pinapasukan natin pag-Sabado at saka dito sa may Premier Hospital. Yung gate po doon sa C5, sasarahan ko po yon. Araw pa ng Biyernes, sarado na po yon. Kaya iikot po kayo dito sa dalawang gate na ito. Yung wala pang ticket, pwede makabili araw ng Biyernes o araw ng Sabado, kumaga kayo dito. Sapagkat hindi talaga makakapasok ng maaga yung walang ticket. Pero may magtiticket po doon kung may ticket pang naiwan. O paano kanya, brother, may kung marami kami sa loob ng sasakyan, sa loob ng jeepney, di hihingan bawat isa. Kaya dadalhin niyo yung ticket. Yung walang ticket, iwan sa labas.
maghihintay siya doon. Amen ba? Bakit? Ito po kasi, simple pong testing sa bawat isa sa atin. Kung tayo ay nagsasabi ng totoo sa ating pakikinig. Sa ating pakikinig. Sapagkat darating ang panahon, baka tayo magulat. Sasabihin sa atin ng Panginoon, sabi na sa Panginoon, ako po si Noah. Sasabihin sa atin, hindi kita kilala. Nasaan yung ticket mo? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So everybody is required to be ticket. Kahit yung mga manggagawa, ushers, choir, band, everybody, disciples, on that day, required po ang ticket. Ha? Kung di nyo kaya sa loob, doon sa labas. Now, bakit Brother Mike? Wala pa pong gumamit ng cinema para gamitin sa evangelization. Karamihan na nakikita natin religious movies dan mga historical. Kung ano nangyari noon kay Jesus, kung ano nangyari noon kay Moses. Pero may mga tao ngayon na hindi na naniniwalang gumagawa pa ng himala ang Diyos. Iba nga dyan, hindi na naniniwala na totoong may Diyos. Because sinasabi naman sa Biblia, darating ang huling araw na ang mga tao ay wala ng Diyos. Ang Diyos nila na makikita ay yung kita nila araw-araw. Nasa pera na lahat ang tingin nila. But I guarantee you, with this way, people will still believe that God is still making miracles today. Ang ating Diyos ay gumagawa pa ng mga himala ngayon. Marami po yan. Si Father Sane, hindi pa pala sa inyo binabahagi. Kwininto sa akin kanina. Pinakita niya sa akin yung panyo niyang El Shaddai. O kako, Father Sane, ba't mo pinakikita sa akin yan? Alam mo, sabi niya, nasa Amerika tayo, naimbitahan po kami na kumain sa labas. Masasarap yung pinakain sa aming mga oysters. Parang talaba. No? Ay, walang laman ang tiyan niya. Wag na wag po kayong kakain ng mga ganyang pagkain na walang laman ang tiyan nyo. Ako'y munting na mamatay dyan, no? Ako po'y nag-aaral pa. No? So, ang sabi niya sa akin, nung gabing yung pagdating namin sa hotel, ang sabi niya, hindi ko na talaga kaya. Balik ako ng balik sa CR hanggang sa ako'y nangihina na hindi na ako mahinga. Naalala ko yung panyo ni El Shaddai. Kinuha ko sa bulsa ko, at dasal ako ng dasal, binabasa ko na binabasa, paulit-ulit yun. Hanggang sa tinakip ko sa akin tiyan, niyakap, at tinakpak ko akin tiyan. Tinatawagan ko sana si Sister May para dalhin ko sa ospital, pero yun ang naalala ko, yung panyo. Subukan ko nga itong mga kinukwento ng mga taga-El Shaddai na ito. Pare yun, pare. Kasi mga pare, bihira pong maniniwala dyan din yan. Pag kasi marami nang nalalaman, hindi na sila niniwala sa mga himala. So, ang ginawa niya, ikakubatin mo kinukwento sa kanila. Nahiya pa ako. Sabi niya. So, ang ginawa ko niya, tinakip ko sa akin tiyan, yung panyo. Hanggang sa nakatulog ako. Pagising ko kinabukasan, magaling na ako. Kasi, kaya niya naniniwala po ko dito. Dito niya lumalago ang aking pananampalataya at lumalago ang aking bagiging pari. Narinig niyo yun? O sabi ko, kako Father, i-share mo yan sa overnight, sa lahat. So anyway, Jesus said, everything is possible for him who believes.
Kung natatandaan nyo, ang isang verse na binigyan natin ng liwanag noong nakaraang Sabado is found in Genesis chapter 9 verse 3. It says, "Everything that lives and moves will be food for you." Sabi ng Diyos kay Noah, "Just as I give you the green plants, I now give you everything." Ibinibigay ko na sa iyo ang lahat ng bagay. So in other words, wala nang hahanap-hanapin pa si Noah. Wala siyang dapat hingin pa. Ibinigay na sa kanya. In the following chapter, you will see there, being a man of the soil, ibig sabihin, farmer siya, nagtanim na siya. Nagsimula siya magtanim. At pinagpala yung kanyang vineyard ng sagana. Tinikman niya yung kanyang ginawang alak mula doon sa mga ubas. Napakasarap. In-enjoy niya ng buong gabing yun. He enjoyed the fruit of his labor. Wala na siyang hanapin pa hanggang sa hindi niya namalayan nakatulog siyang hubad. Nakatulog siyang hubad. Kinabukasan, nakita siya niyo ng isang anak niya na hubad. Ichinismis pa doon sa mga kapatid. Sa halip na siya ay takpan ng Nung malaman ng mga kapatid, kumuha sila ng pangtakip doon sa tatay nila at patalikod na lumapit. Hindi nila tiningnan yung tatay nilang hubot-hubad. Ganon yung paggalang nung dalawang anak niya. Nang kinabukasan mapagkwentuhan na yon, pinatawag yung isang anak. At ang sabi ni Noah, "Ikaw masamang anak. Nasa kalagay akong kahihiyan, hindi mo ko pinagtakpan. Kaya susumpain kita." Sinumpa yung angkan na yon, kaya ngayon may lahing masama. See? Samantala, yung dalawang anak niya, pinagpala. Pati ang lahi nila, pinagpala ni Noah. Sana doon tayo galing sa lahi nung dalawang anak na iginalang yung kanilang mamagulang at hindi ichinismis yung kahihiyan. So, everything was given to Noah because Noah, according to the Bible, did everything God has commanded him. Hindi po nagreklamo si Noah nang uutusan siyang gumawa siya ng daong na napakalaki. Wala naman siyang katulong, hindi naman siya karpentero, sapagkat sabi sa Biblia, he is a farmer, a man of the soil. Walang reklamo. Bakit papatikit-tikit? Paano tayo papasa kay Noah? Kung simpleng ticket, nagre-reklamo na tayo. Bakit mahal naman? Bakit? Depende man yan, di ba? Siyempre, ito sa loob komportable, para kang nasa sinihan. Amen ba? Saka special night naman yun. Pag sinasabing premiere, kayo ang unang-unang makakapanood ng pelikula niyo. Kayo rin ang unang-unang pagpapalain ng ganon. Nasa kamay nyo. The problem with us, so many people, that's why most Christians do not prosper because they right away think it is impossible for them to do it. You know, God is not asking us anything that we cannot do. For after all, yung mga bagay na hindi natin magagawa, pag maluwag sa ating kalooban, ang tanggap natin sa instruction sa atin, at tayo lang sumunod, ang Diyos na rin ang gagawa ng paraan para magawa natin yung ating gagawin. Amen ba? So, nasanay tayo kasi sa libre.
Tatandaan nyo ito, sabi sa Biblia, according to Galatians, a man reaps what he sows. Aanihin ng bawat tao kung ano man ang kanyang itinanim, inihasik. This is what I have learned, no? And everything we do is a seed. Sa Diyos binhi yan. Binhi na ibinigay na sa atin. Wala naman nang gagaling sa atin kusa eh. Diba? Binigyan ka ng talino, kung matalino ka. Gagamitin mo talino, pero hindi pwedeng puro katalino na lang. Talino binigay mo, tatalino kang tatalino, pero kulang ka sa pagkain. Bakit? Hindi nagkakaroon ng halaga yung talino mo sapagkat iba yung binhi noon. May time ka, hasakbang time mo, bibigyan ka ng Diyos na paraming time para maglingkod. Pero magtataka ka, bakit hanggang ngayon, isang kahig, isang tuka pa rin ako? Bakit? Sapagkat, iyon ang binhi mo lang eh. Wala kang binhing itinatanim para doon sa pangailangan mo. Kung anong kailangan mo, siyang binhing itanim mo. At siyang binhing aanihin mo. Kaya dito sa gawain ito, ipinangaral ko po yan ng puspusan yung tungkol sa pagbibigay. Yung nagsimula ng piso, hindi magtatagal, hindi po manatiling piso yun. Walang tao araw-araw na hindi nagkakaroon ng piso. Higit pa roon. Kung tutusin. Amen ba? Kung natatanda niyo kinungkuto ko nung nagsimula pa lang gawain na ito sa Amorsolo, may lumapit sa akin, walang trabaho. Wala nang kapira-pira. Pagkatapos ng may pre-over ko, binuksan ang wallet, may 50 pesos pala. Yun na lang ang 50 pesos niya. Ibinigay sa akin. Kako, wala kang pera? Iwan mo pa yan. Brother Mike, narinig ko po sa radyo yung aral niyo. Kung pira ang kailangan ko, pira ang itatanim ko. Kaya sabi niya, hayaan nyo na pong tanggapin itong 50 pisong ito. Alam kong di mo kailangan ito. Pero magagamit nyo ito dito sa gawain. Paano ka uuwi? Maglalakad na lang po ako. So naglakad siya. Pagdating sa Ayala Avenue, nakasalubong niya yung kanyang high school mate. Many years na siyang hinahanap ng high school mate niya. Sabi niya, matagal na kitang hinahanap. Sabi niya, bakit mo kinahanap? Kailangan ko nang magde-distribute ng aking bigas. So, binigyan sa negosyo, bigas, pagbibigas. Binigyan pa siya ng jeep. Alam mo, pakaraan isang linggo, bumalik sa akin, may dalang 500 piso. Kako, ano yan? Saan ka nagnakaw? Hindi po ko nagnakaw, Brother Mike. Tandaan mo niya, nag-iwan ko siya ng 50 peso. Huling-huli na po yon. Ngayon anya, ako po ay businessman na ng bigas. Okay? Yan ang kwenta niya. Pakaraan ng ilang buwan, bumalik sa akin, 5,000 na. Kako kumita ka na ng 50,000. Mayroon bang kumita ka ng 50,000 sa bigas? Nagnanakaw ka na yata kako, hindi ko piling tanggapin yan. Hindi po galing sa nakaw, Brother Mike, yan. Hindi na po bigas ang aking negosyo ngayon. Hindi na po ko ng kotse. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ngayon, pakaraan ng ilang buwan, bumalik sa akin. Alam mo dala niya, 50,000. Kako, alam nga naman kumikita ka ng 500,000 sa kotse.
Hindi na po kotse lang ang aking negosyo, Brother Mike, ngayon. Real estate agent na ako. Kita niyo ang progression ng ano? Kaya lang sabi niya sa akin, palaki na pong palaki ang kita ko. Pwede ho bang yung aking ikapo ay sa 50,000 na lang? Kako, nasa iyo kako yun eh. Ang gusto ng Diyos, pagpalaan kang unlimited, ililimitahan mo naman siya, hanggang gulong ka na lang. So what we are is not God's plan. It is our own plan. It is our own foolishness. Nasundan niyo ba? Kung sinabi kong tama na ako dito sa Morsolo, hindi na ako pupunta sa ibang bansa. Wala akong pangarap na pumunta sa ibang bansa. Takot ako sa aeroplano, sa totoo lang. Ha? Naisip ko lang yun. Kaya lang, naisip ko minsan noon, nababalitaan kong may mga nagsusuicide na Pilipino sa Singapore, may nagsusuicide sa Hong Kong. It became my burden dahil na mabuting balita sa Hong Kong at sa Singapore. So nagbakasunod ko ng Hong Kong. Dahil sa aking anak na babae, sabi niya doon ako magbe-birthday sa Hong Kong. Kakolits ko. Pagdating namin doon sa Hong Kong, wala naman akong pinagsabihan. May sumalubong sa amin sa airport, 7 babae. Nakalagay, "Welcome, Brother Mike." So, may binhi na ang Panginoon doon. Inimbitan ako sa isang prayer meeting, Filipino prayer group doon sa St. Joseph. Siguro mga 50 sila doon. Doon sila sumasali. Sabi nung 7, pwede ba magtayo dito ng El Shaddai sa Hong Kong? Kako, why not? Umpisahan niyo kako. Pupuntahan ko kayo. Buwan-buwan kong maari. Kako, pag kayo, kako, naging 3,000, pupuntahan ko kayo every 3 months. Ganon ang ginagawa ko noon. So every 3 months, pupunta ko ng Hong Kong. Pakaraan ng 1 taon, hindi na po sila 3,000. Ha? Nasa 7,000 na sila. 7,000 na sila. Ngayon, ang sabi nila, ba't niya, Brother Mike, hindi ka na every 3 months pumupunta sa amin? Kasi po, kumalat na kayo sa buong mundo. Yung karamihan nagsimula ng mga chapter ng El Shaddai sa ibang bansa, sa Canada, sa Amerika, sa Europa, magaling po sa Hong Kong. You know why? Because yung mga tao, mga kapatid natin sa Hong Kong, faithfully, bagamat ang kanilang sweldo ay nasa 400,000 lang na Hong Kong, nakapila po doon pag-araw ng Sabado at Linggo sa pinagbibigyan ng ikapo ang ating mga kapatid sa Hong Kong. At karamihan ng chapter abroad, ang nagpasimula po ay Hong Kong. Pinadadalan ko sila doon ng tigi $1,000 sa Canada, sa Amerika, kaya sa Ilingyan yan, nung nagsisimula pa lang sila, galing po sa Hong Kong yun, pirang yun. Kaya ngayon, all over the world, may galing sa Hong Kong. Pinagpala ng Panginoon. Totoo po yan. Ha? At the biggest tither sa lahat na chapter all over the world is Hong Kong. Hong Kong. Kaya, pagkatapos ng anniversary, pupunta ko ng Hong Kong. Amen. Anong susunod sa amin? August 27. Dadalhin ko rin sa kanila ang miracles are forever. Amen ba? And so, now, pag nilayatan ang salitang everything, sabihin nyo, anong ibig sabihin ng everything? Ha? Lahat. Lahat ng bagay. Pag sinabing lahat ng bagay, lahat na kailangan mo. Lahat na kailangan mo. Walang magiging imposible sa'yo.
Bakit? May paniniwala ka sa Diyos eh. Ang taong may paniniwala sa Diyos, walang pag-aalinlangan na anuman ang kailangan niya, kayang-kayang ibigay sa kanya ng Diyos. Okay? So everything. Now, ilan lang ang pinahanap ko sa aking mga nakaduting disciple kanina, ngayon lang gabi inabot sa akin, ang dami pala niya sa Biblia, ang salitang everything. Pero ilan lang po ang aking babahagi sa inyo related kay Noah. Why Noah was the only person na naligtas noong gunawin ng Diyos ang mundo sa pamagitan ng baha. No? And ako'y naniwalang totoong may Diyos. At kasama natin ang Diyos. Amen ba? Bakit? May sinabi po ang Diyos kay Noah na nabanggit ko na. Nakakita na ba kayo ng bahaghari? Ano yung bahaghari? Rainbow. That was the everlasting covenant ng Diyos sa tao sa pamagitan ni Noah. Patunay na totoong may taong naging Noah at may totoong Diyos ni Noah. Sa tuwing lulutang ang bahaghari sa langit. Ang tanong ko sa inyo, sinong magikiro ang pwedeng gumuhit ng napakagandang rainbow sa langit? Wala. Wala. Maski sinong scientist, hindi magagawa yan. No? Diyos lang ang makagagawa niyan. Diyos lang makagagawa niyan. Iyan ang palatandaan, na totoong may Diyos na nagsabi niyan. Sapagkat walang makakagawa talaga niyan. Diyan lang, pwede na tayong maniwalang totoong may Diyos. Kanina, yung aking mga bisita, galing po sila sa Giwan. Giwan Samar. At Giwan Samar, yung tinamaan ng Yolanda. Alam mo ang sabi niya sa akin, Brother Mike, doon sa Giwan, sabi niya, may mga tumutubong kahoy, tumutubong saging, tumutugong halaman na dati wala naman doon yan. Wala namang nagtanim noon doon. Bakit mayroon tumutubong ganun sa amin? Bakit? Sapagkat kasama yun ang plano ng Diyos. Amen? Sabi nyo, walang taong nagtanim, nagdala ng buto noon doon. Bakit may tumutubong ganong halaman? Sino makagagawa noon? Tangi ang Diyos. Ano ang tawag doon? Himala. Bakit nagkakaroon ng ganong himala doon? Sapagkat mayroon yata isa dalawa doon na naniniwala kay El Shaddai nang dumating ang bagyong Yolanda. Amen? So marami tayo masusupungan sa Pagkatapos sabi nila, dumaan po kami sa Tacloban. Dumaan po kami nun sa katedral na naririnig namin. Napakaganda ngayon sa katedral ng Palo. Na noon lang nang puntahan natin ay talagang kawawa. No? Pero naghasik po tayo ng binhi doon. Na iyon ay galing sa inyong mga offering. See? Iyan ay hindi nakakalimutan ng Diyos. Hindi kinakakalimutan ng Diyos. Sapagkat mayroon tayong inihasik na binhi, nagiging reminder sa Kanya
That's why God remembered Noah. Sapagkat si Noah ay nagtanim. Nagtanim. At yung kanyang pananim, ay ikinalugod ng Diyos. O, tingnan nyo, Ako'y naniniwalang sa loob ng, inabot si Noah ng almost 7 or 9 months, 10 months, bago nakalabas. So, yung mga hayop, mga ibon na kasama niya, siguradong nagkasisiw na. Nagkaanak doon sa loob sa loob ng daong. O, siyempre, paris-paris yun eh. Meron mo, pinaris, sabi ng Diyos, kinuma, paris-paris na langgam, paris na manok, paris na pabo, paris na unggoy. Every living creature in pairs, male and female. Pag sinabing pares, babae, lalaki yon. Hindi pwedeng pagparesin yung babae sa babae. Walang magagawa doon. Hindi magmumultiply yon. Hindi pwedeng pagpares-paresin yung lalaki sa lalaki. Hindi magmumultiply yon. Sapagkat ang gusto ng Diyos, ma-replenish ang buong mundo ng lahat ng kanyang nilikha. Bagong lahi. Bagong lahi. Hindi na lahi ng masuwayin ni Eva at ni Adan. Lahi na ng isang taong masunurin. Walang reklamo. Ano mang ang sabihin ng Diyos, gagawin niya. Gagawin niya. Sabi doon sa Biblia, Noah did everything God has commanded him to do. Everything. No questions asked. Walang bakit. Ang tao, pag inuutosan at may instruction, ang unang maririnig, bakit? Bakit? Ang taong kinalulugdan ng Diyos, hindi po nagtatanong sa Diyos ng bakit. Si Maria, isang taong kinalugdan din ng Diyos. Bakit? Hindi siya nagtanong ng bakit. Hindi niya maunawaan. Ang tanong niya, paano ko gagawin yun? Paano mangyayari sa akin yun? So, in-explain sa kanya ng anghel, ganito ang mangyayari sa iyo. Liliniman ka ng Espiritu Santo at magbubuntis ka. Walang hihipo sa iyo. See? Anong sagot ni Maria? Mangyari sa akin ang ayon sa sinabi niyo. Ang ayon sa sinabi ng Diyos. Mangyari sa akin. Ibig sabihin, pag mayroon tayong narinig sa Panginoon, hindi natin sasagutin ng bakit. Mahirap yan. Imposible yan. Huwag ka nang kumilos. Walang mangyayari sa panampalataya mo kung puro ka bakit. Ang sagot doon, pag hindi maintindihan, paano po yung Panginoon? Saan ko kukunin? Si Jesus, sabihin nyo, nag-over lang ba siya ng time? Hindi Nung tinatanong na sila ng mga Hudyo, lalo sina Pedro, yan bang Panginoon nyo, nagbabayad ng buwis yan? Kay Cesar? Anong sinabi ni Jesus? Akin na nga ang pera nyo. Kaninong mukha ito? Kay Cesar. Ibigay nyo kay Cesar yan. Yung kay Cesar, para kay Cesar. Yung sa Diyos, para sa Diyos. Ibigay nyo yan para sa Diyos. So, may mga bagay na para sa Diyos. May bagay na para sa tao. Pero pagdating sa bahay, sabi ni Jesus kay Peter, para wala silang masabi sa atin, pumunta ka sa lawa, manghuli ka ng isda. Yung unang isda na mahuhuli mo, buksan mo ang nguso, may makikita kang pilak doon.
kunin mo at ibayad mo sa buwis ko at sa buwis mo. Para walang masabi ang mga saserdoting yan. See? Even Jesus paid taxes. Kung nagbubuwis ka sa taong pangsamantala, bakit hindi ka magbuwis sa Diyos na hindi nagkukulang sa lahat ng bagay? Amen? Bilang binhi ng ating pananampalataya. Yun ang ginawa ni Noah. Sapagkat napagkatiwalaan si Noah sa maliit na bagay, ano ang ginawa ng Diyos kinuha? Lahat ng bagay ipinagkatiwala sa Kanya. Ibinigay na sa Kanya. Sabihin niyo ulit ang everything. Mayroon ko siyang nasumpungan sa Biblia. Hanapin sa Biblia ang salitang everything. Pag ako nagninilay, may isang salita lang. Isang salita lang. No? Ibibigay sa inyo ng Panginoon dyan. Supported ng Biblia, ha? Yung ibig sabihin ng salitang yon. Did you know that the Lord God has already made everything beautiful? Did you ba alam na ginawa na ng Diyos ang lahat ng bagay na maging maganda? Yung pangit mong buhay, noon pa yung ginawa ng maganda ng Diyos. Yung pangit mong kalagayan, maganda po ang ginawa ng Diyos. Ha? Kung ikaw ay mananalig sa Kanya. Kung ikaw ay maniniwala sa Kanya. At kung ang lahat ng niyang sasabihin sa iyo at mararal na maririnig mo sa Kanya, paniniwalaan mo at gagawin mo. Ha? Mararanasan mo yung beautiful na bagay na nakalaan para sa iyo. Amen? Tasa kamay nyo. Kaya ako'y naniniwalang lahat na nakasumpong sa Diyos sa gawain ito at nakikinig, totoong nakinig ng salita ng Diyos. Kasi sabi sa Biblia, mayroon diyang pakinig ng pakinig, wala naman naririnig. Bakit? Ano bingi? Hindi sila bingi. Pag sinabing ayaw makinig, ayaw paniwalaan yung naririnig. Ang reaksyon niya, imposible yan. Hindi para sa akin yan. Para sa mayaman yan. Ang swerte naman ng mayaman, ito lalong yumayaman. Amen ba? Ako galing sa hirap, sinasabi ko sa inyo. Nagsimula ko sa 2 pesos ang araw. Pero ako naniniwala, ha? Noon, yung na-Diyos ng aking mga magulang, na sinamba nila, pagyayamanin ako. Amen? At totoo naman na nangyari sa akin. Pero nangyari yun, hindi ako natulog. Ha? Nagsikap po ako. Mula sa maliit na bagay, hindi pa ako nagbabasa ng Biblia noon. Tuwing kami pupunta ng Baklaran, hindi mo ako kilalang pare dyan, mayroon po akong dalang 10 piso na hinuhulog ko doon pagdating ng koleksyon sa mesa. Hindi ko pa alam yung mga tungkol sa Bibliyang yan. Pero, sa totoo lang, nakabasa ka sa hindi ng Biblia, dahil sa ganawa ni Noah, sapagkat tayo ay galing na sa lahi ni Noah, mayroon ng binhing inihasik sa ating puso ang Diyos, binhi ng pananalig sa Diyos. Binhi ng pananalig sa Diyos na hindi lang natin nakokultivate o nadidilig at nahayaang yumabong at magbunga. Amen ba? Okay. Basahin niyo na Ecclesiastes chapter 3 verses 9 to 11. What does the worker gain from his toil? I have seen the burden God has laid on man. He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the hearts of men, yet they cannot fathom what God has done
from beginning to end. Ano ang mapapala ng tao sa kanyang ginagawa? Alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao. Iniangkop niya ang lahat ng bagay sa kapanahunan. Ang tao ay binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngut hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pinula hanggang sa wakas. Yan ang tao. Hindi natin gaanong maunawaan yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin mula sa simula. Pero may magandang plano ang Diyos sa bawat buhay ng tao. At ang plano ng Diyos na yan ay nakikita ng tao, nararanasan ng tao sa kanya-kanyang takdang panahon. Kung ang taong pinagpala at pinaglaanan ng Diyos ng mabubuting bagay, mabubuting pagkakataon, ay hindi po nagbingi-bingihan, hindi nagbulag-bulagan. Iyan po ang ibanghelyong narinig ko kanina. Paulit-ulit narinig nyo sa radyo yung, they keep on seeing, but they do not see. They keep on hearing, but they do not hear. See? Nakikinig nga sila, pero walang naririnig. Tingin ang tingin, walang nakikita. Mapapalad kayo, sabi ng Panginoon, sapagkat nakakakita kayo ngayon. Nakakakita kayo ngayon. Nakaririnig kayo ngayon, sabi ng Panginoon. Ano ang nakikita natin ngayon? At ano ang naririnig natin ngayon? Ha? At paano natin mapapatunayan na yun ay nating narinig at ating nakita at naunawaan? Paano? Sa pamagitan ng pagbabalik loob sa Diyos. Sa pamagitan ng pagbabagong buhay. Nakita natin yung kapangitan ng buhay. Bakit babalik tayo doon? Sa ngayon, sa panahon natin ngayon sa Pilipinas, bigla tayo nagulantang. Ang dami palang adik. Ang dami palang poser. Tinan niya na. 42,000 barangay all over the Philippines, and every barangay is drug infested. Lahat may adik, may poser. 42,000 barangay. Ilagay mo lang 10 adik sa bawat barangay. Hindi lang 10 adik dyan. Diba? Sa tig 10 adik na lang, that is 4,200,000 addicts and posers. And they are multiplying every day. See? Kaya, ang Diyos ang nakakakilala noon. Ang Diyos ay nakakaalam. Kukuha siya ng isang taong walang kamalay-malay. Magtataka yung marurunong na nauna. Bakit hindi nung unang panahon lumutang yung mga iyan? Bakit hindi yung panahon ni Cory? Hindi yung panahon ni Irap? Hindi yung panahon ni Ramos? Hindi yung panahon ni Gloria? Hindi yung panahon ni Pinoy? Wala ba sila noon? Andiyan na. Dumami na ang dumami. Kaya lang, hindi nila tiningnan. Nakikita nila pero ayaw nilang tingnan. Naririnig nila pero ayaw nilang pakinggan. Yung daing na Kaya maraming pinapatay dito, ninanakawan dito, kasi ang tingin ng mga adik sa tao, pag high na high, baboy. Totoo hindi? Pero bakit ngayon? All of a sudden, naglutangan sila, suko lahat. Surrender lahat. Bakit? Because God has raised a man, walang kamalay-malay.
Inaamin naman ni Duterte. Wala siyang kamalay-malay. Di ba? Pero yamang siya'y pinili ng Diyos. Sa gusto nyo, hindi. Ubus kayo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Amen ba? O, dito naman sa atin. Sino ba si Brother Mike? Kahit po ako nagbibigay noon sa Baklaran, linggo-linggo, hindi ako kilala ng pare. Ha? Kahit ako nagpagawa ng simbahan doon sa amin sa Catanduanes, hindi ako kilala ng mga obispo at pare. Wala po nakakakilala sa akin. Kaya nang ako'y tinawag ng Panginoon at biglang lumutang, ha? Ang daming adik. Kasama kayo. Diba? Na out of darkness, nagsisuko, naliwanagan. Kaya araw-araw may himalang nakikita. See? Okay, find your partner. Find your partner. Anong sasabihin mo? Sino ka ngayon? Sino ka ngayon? 1+1. Anong pangalawang sasabihin mo? Ako sinowa ngayon. Okay. 1+1. Sino ka ngayon? 3+3. Sinowa ngayon? O ano ngayon? Ano sasabihin mo sa huli? Ha? Ano? Makikita ko ang Panginoon. 1+1. 3+3. Sinowa ngayon? 7+7. Tasa kamay. Tatapo ko sa inyo ito, ha? Isisigaw nyo yung pangarap nyo. Sa August 20. Kung kayo maliit ang pangarap, sa 500 kayo. Pero kung kayo mangangarap ng malaki, dito sa loob. Amen ba? Basta dito ko mag-healing message, dito ko magbubunot. Are you ready? God bless you all. Kung sinawa ngayon sa makabagong panahon, mapalad ako, hindi ako nalilimutan ng Panginoon. Yayaman ako sa tamang panahon. Sino ka? Ako. Sinawa ngayon O ano ngayon? sa makabagong panahon, O ano ngayon? mapalad ako, hindi ako nalilimutan ng Panginoon.